talagang Tama, gusto kong tama. kunin tong episode na ito para pasalamatan yung ating mga kagalang-galang at hindi po kagulang-gulang ng mga senador sa pagtalima po sa saligang batas. Piski meron pa namang proseso patungkol po sa motion for reconsideration, hindi talaga kailangan intayin yan. Kailangan mag-decide na ngayon. Kasi hindi ko naman sinasabing kating-kati na yung marami sa kanila para i-dismiss ito. Di ba wala naman dismissal na nangyari? Archive. Okay. At yung 11 na bumoto para i-archive ay lahat sila dinepensahan yung konstitusyon. Tama. At yung mga gusto ng impeachment ay anong sabi ni Senate President Cheese? Huwag pabayaan na yung kanilang galit ay magamit dito sa Senado. Oo. Diba? Yung sabi niya, galit na galit siya eh. Binanatan niya yung mga kongresista eh. Oo, na yung kanilang galit ay mahahawa yung Senado. O Dapat hindi. gagamitin yung Senado. Oo. Kaya kayo mga nasa House of Representatives, umayos kayo. Ay, oo. Ano ba naman yung more than 600 million na confidential fund, no? Walang-wala yun, di ba? Ano ba issue Iba ba yun? naman yun sa 142 billion na insertions daw. Oo. Yung Senate President daw. Ano ba Na naman? hindi naman totoo. Di ba? Meron ba? Oo, Insertion ba yun? Hindi naman totoo yun eh. Di ba dininay yan? O, dininay nga. Kaya nga hindi totoo. Pag dininay kasi, objective yun. Oh. Pag dininay ng isang Senate President, objective yun. Hindi nangyari yun. Teka, tumataas yung kilay ko, binababa ko lang ng konti. Tumataas eh. Anong tawag na? Micro something? Hindi, medyo tumataas. Ah, Ganun talaga okay. pag gabi na eh. Nagtitwitch na yung kilay ko. So, labas ka rin ng dila mo. Katulad ni Boy Dila. Andun din eh, di ba? Kagalang-galang tayo, tapos Very ito yung active. pinag-uusapan Very natin. active ka ah. kanina ron eh. Dun No. Si Marcoleta pinaka-objective doon. Oo, talaga. Rule of law lang. Kung batayan niya, batas. Batas lang Di tayo. ba? Di ba? Oo. At saka ano yan, veteran litigator. Talagang nung nanonood ako, nakaganon ako kanina. Ang galing-galing. Veteran litigation. Sino ba mga litigation? Litigation lawyer. Like, sino? Sino ba? Ano ba kasi? Hindi ko alam. Meron ba siyang landmark case na hinawakan? Hindi ko alam. Hindi. Our bad. Presume na yun. Our bad. Pag ganun kagaling magsalita at saka Oo. managalog. At saka in fairness kay kay Senator Marcoleta, siya lang ang nadinig ko na tama yung pronunciation ng August. Hindi August. Diba? Pero ito, seryoso. Bilib ako kay Tito Soto. Oo, seryoso. Oo. Nagulat ako. Talagang he stood up dito sa mga objective ng mga senador. Kung nakita yung, Pinakita niya yung kanyang bias. at lumabas yung pagiging statesman yan. Talagang veteran. Statement na bias. Oo. Bias laban sa impunity, bias laban sa corruption, di ba? And bias for prudence. No? Kasi prudence naman ang isang issue dyan eh. Ano ba naman yung mag-intay ka ng konti? Until Oo. final decision ng Supreme Court, this motion for reconsideration. Unless kating-kati ka na talaga. I dismiss. Hindi lang eh. Kaya ang tagal nilang dinelay. 4-5 buwan. Tapos dito ilang araw lang until lumabas yung MR. Hindi pa nila nakaya. Oo nga. No? Kayang-kaya nga ni Mr. Fortwith na mahigit 4 na buwan dinelay. Mhm. At hinabol yung, hindi ko naman sinabing hinabol. Masakit yan. Mali yan. Masyadong bias at saka subjective yun. Nagkataon lang na lumabas yung Supreme Court decision 2 days bago yung SONA, bago i-convene yung impeachment court ng 20th Congress. Nagkataon lang. Nagkataon lang. Hindi yan. Kumbaga, Hindi kasama sa conspiracy or plot yun. walang ganun ha. Wala. Nagkataon lang na after more than 4 months ng delay, after several weeks ng remand, no, ay biglang in a few days, no, pagkatapos simulang isulat, yung 97 pages ay lumabas, na-distribute, na-discuss, na-desisyonan. Sabi nga ni former Chief Justice Pangaliban, anyari, ba't ang bilis? Linawin lang natin, no? Wala pong sabuatan. Wala pong ganun. Wala. Kumbaga, nagkataon lang. Na-delay ng 4 to 5 months at bago nagkaroon ng SONA, bago nag-convene yung 20th Congress as an impeachment court, ay may desisyon. Pero alam mo, Senator, Parang galing sa kwan, ano tawag yung rabbit na kinupan sa sombrero, Diba? magician. Oo. Wala namang magic dito talaga. Hindi, parang lang nga eh. Parang pinag-isipang mabuti talaga yung desisyon. So, baka merong nakita yung ating mga justices, si Justice Leonen in particular, na talagang hindi nakikita ng iba pang legal luminary. Tama. Diba? Dahil
yung sinabi ng Solicitor General na medyo mali yata yung inyong factual basis Mm. doon sa decision nyo, Mm. parang hindi tatanggapin eh. Hindi, pero nagsalita ni Supreme Court eh. Ah, Kung ako yung senador doon, di man ako senador, no? Kasi masyado opinionated, di mag-senador na. Kunwari ako yung senador, no? Simple lang po yung paliwanag ka rin senator eh. Bakit na-delay yung Senate impeachment trial? Kasi nakalagay lang sa Constitution, forthwith. Nakalagay din sa Senate, nakalagay din sa Supreme Court decision kay Sara Duterte, immediately. Magkaiba yun eh. Tama. Ayun, yun. Sorry. No? At least alam niyo po, no? You're welcome. At saka kung senador ka, dapat 2 libro ang binabasa mo. Ano ba yung Sabi nga ni Ambassador ni Jesus Christ, no? Ang dalawa, Biblia? at saka Constitution. Constitution. Oo. Dahil kailangan kasi kabisado mo yung Constitution para labagin. Tapos yung Biblia naman ay hindi ko na dadagdagan. Nakakapan. Gusto Kumaantay na kidlat. Gusto ko nga sanang gumaya ron sa kagalang-galang na senador na yun at yung nagsasalita tungkol sa politika, lagi may biblical passage no? So wala akong maisip na akma dahil hindi naman po tayo biblical exegete, no? Yung ibig sabihin, eksperto sa Biblia. Naisip ko na lang siguro, napaka-irrelevant dito sa pinag-uusapan natin. Sabi nga po sa Biblia, for God so loved the world that He gave us His only Son, Jesus Christ our Savior. Walang ambassador. Wala, hindi. Nabanggit ko lang. Wala namang relevance sa pinag-uusapan natin. Para lang magmukha akong relihiyoso. At saka mukhang makiling ka sa impeachment. Oo. Diba? Importante yan eh. Importante yun. No? Okay. Ganun. Ayun. Tsaka ano ba isa? If God is with you, who is against you? O yan, okay na yan. Tama. Yan. So, again, congratulations po sa ating mga senador dahil talagang nanindigan po kayo sa tama. Hindi niyo po yung talagang pinoprotektahan lang si Sara Duterte dahil siya yung presumptive na winner sa 2028. Walang ganun sa equation. Hindi kayo takot. Hindi kasi objective yung House. Oo. Diba? Masyado siyang bias. Yung galit nila, gusto nila mahawa yung Senado. Oo, Yan yung problema sa ating mga politiko eh. Buti na lang yung Senado talagang naging sila yung last bastion of democracy And reason. and reason. And intelligence. And, kasama ba yun? And minsan. And integrity. Pati ba yun? Oo, syempre. Dahil, Teka lang kala mo ba mga cynical sila? Hindi So wala na to. Kalimutan na. People's Impeachment Tribunal na to. Doon na dadalhin, no? Yung higher court, the court of public opinion. Doon na natin dalhin. Na siguro yun ang positibo nito. Na sana naman ay hindi ma-disenchant yung ating mga mamamayan, lalo na yung ating kabataan, sa ating mga institusyon. At sana, Meron pa namang mabilis na yan sa 2028. Doon nyo dalhin ang inyong galit. Doon nyo dalhin ang inyong disenchantment. Doon nyo dalhin ang inyong outrage, no? Hindi dito sa mga gustong may gawing iba, no? Doon natin dalhin. Dahil mabilis na yan, 3 taon na yan eh. Diyan natin dalhin sa ating mga alternatibong mga leader. Anong sabi ni Alan Peter? Labanan na lang sa eleksyon. Ba't kakasuhan pa? ito pala, baka makalimutan ko, no? I don't know kung napanood mo yun, Senator. Yung may video clips si Vice President Sara. Kasi di ba, papunta-punta yan sa iba't ibang mga bansa, no? Kinimit yung Filipino community. Sa Korea, merong isang clip viral ngayon eh. Parang sinasabi, dun sa mga napuntahan yung mga bansa, wala raw sakaling kingan yung Pilipinas. Galing, no? Vice Presidente ka para sabihin mo yun, no? Ikaw mismo yung naghahatak pababa sa bansa mo. Proud na proud. Proud na proud. At naalala ko, no? Kasi nung dati, nung Presidente si Duterte, si Len Robredo, Vice Presidente, di ba meron lang masabi na sa tingin nila, destabilizing. Sinasabi nila, ba't mo sinisiraan yung bansa mo? Tama. Oo. Kumpara nyo kayo sinabi ng Vice Presidente, wala raw sakaling kingan ng mga bansa na yan. Diba? Muntik siyang i-impeach dahil doon eh. Oo. Yung binanggit niya, yung mga human rights violations, yung extrajudicial killings, di ba? At pinalabas pa nila yun. Doon sa sambang buwan yun. Isang bansa siya nagsalita doon. Nakalimutan Parang ko. isang NGO forum. Oo. Naku, talagang ginulpi siya. Ngayon, na-validate pala yung mga sinabi.